Ang mga anino sa loob ng bahay nina Elsa at Andrew ay tila mas lalong humahaba kasabay ng paglamlam ng sikat ng araw. Sa loob ng 10 taon, ang bawat sulok ng tahanang iyon ay saksi sa pagsisikap ni Elsa na maging isang huwarang asawa. Ngunit sa hapong iyon, ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay mabigat, tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang pag-asa. Nakatitig si Elsa sa kanyang mga kamay na magaspang dahil sa gawaing bahay at sa paglalaba para sa ibang tao upang madagdagan ang budget nila. Sa harap niya nakaupo si Andrew, seryoso at walang bakas ng pagsisi sa mga mata. Elsa, narinig mo ba ako? Malamig na tanong ni Andrew. Sabi ko, dalhin mo itong sobre kay Monica. Malapit na siyang manganak. Kailangan niya ng pabili ng mga gamit at pambayad sa check-up. Nanigas si Elsa sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin na namamagitan sa kanila ay tila naging yelo. Andrew, asawa mo ako. Ako ang legal na asawa mo. Pero inuutusan mo akong magsilbi sa babaeng sumira sa pamilya natin. Tumayo si Andrew at padabog na ibinaba ang sobra sa mesa. Huwag mo na akong pang-aralan, Elsa. Alam mo ang sitwasyon. Wala akong oras dahil marami akong trabaho sa opisina. Ayaw kong mapaano ang anak ko. Kung ayaw mong sumunod, alam mo ang pinto. Malaya kang umalis. Pero habang narito ka, susunod ka sa gusto ko. Ang sakit ay hindi na bago kay Elsa. Ngunit ang tindi nito, sa pagkakataong yon ay tila isang punyal na bumuo ng malalim sa kanyang dibdib. Hindi siya kumibo. Kinuha niya ang sobre. Sa bigat ng kanyang bawat takbang, tila dala-dala niya ang buong daigdig. Pagdating sa maliit na apartment kung saan nakatira si Monica, ang kabit ni Andrew, ay sinalubong si Elsa ng isang mapait na ngiti. Si Monica ay mas bata, mas makinis ang balat at may bakas ng kayabangan sa kanyang muka habang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Oh, nandito na pala ang delivery girl ni Andrew. Wika ni Monica habang binubuksan ang pinto ng malapad. Sige, pumasok ka Elsa. Huwag kang mahiya. Tutal, pera naman ng asawa mo ang pambayad ko rito. Pumasok si Elsa ng may dignidad. Hindi siya nagpakita ng kahinaan. Inilapag niya ang sobre sa mesa at tinitigan ng diretsyo si Monica. Narito ang sustento na ipinapabigay ni Andrew. Mahinahong sabi ni Elsa. Salamat, sagot ni Monica, sabay bukas sa sobre. Kaunti lang yata to. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko pa ng extra para sa crib na nakita ko sa mall. Naupo si Elsa sa tapat ni Monica. Sa halip na magalit, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Monica, gusto mo ba talagang malaman kung saan nanggaling ang perang yan? Napakunot ang noo ni Monica. Siyempre, sa sweldo ni Andrew. Saan pa ba? Ngumiti ng mapait si Elsa. Ang sweldo ni Andrew ay sapat lang para sa mga utang niya sa sugal at sa pambayad ng kotse niyang hinuhulugan. Ang perang hawak mo ngayon, galing yan sa huling alahas na minana ko sa nanay ko na ibinenta ko kahapon. At ang pambayad mo sa upa rito noong nakaraang buwan, galing yan sa paglalaba ko sa gabi habang tulog si Andrew. Natigilan si Monica. Nawala ang mapang-uring ngiti sa kanyang mga labi. Anong sinasabi mo? Manager si Andrew, malaki ang kinikita niya. Yun, ang gusto niyang paniniwalaan mo. Patuloy ni Elsa. Pero ang totoo, baon siya sa utang. At ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya nakukulong ay dahil ako ang lihim na nakikipag-ayos sa mga pinagkakautangan niya gamit ang maliit kong kinikita mula sa online business at paglalaba.
Ako ang pinapapunta niya rito. Hindi dahil busy siya, kundi dahil hiyang-hiya na siya sa sarili niya na hindi niya maibigay ang luho mo gamit ang sarili niyang pawis. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Monica, bagamat may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Bakit naman ako magsisinungaling? Tanong ni Elsa. Tingnan mo ang resibo sa loob ng sobrang yan. Hindi lang pera ang nandyan. Nariyan din ang mga disconnection notice na kuryente at tubig sa bahay namin na hindi ko pa nababayaran dahil inuna ko ang pangailangan nyo. Kinuha ni Monica ang mga papel sa loob ng sobre. Totoo nga, bukod sa ilang libong piso, nandoon ang mga pulang papel ng babala mula sa kooperatiba at mga bangko. Kinagabihan pag-uwi ni Andrew sa kanilang bahay, inaasahan niyang makikita ang isang umiiyak at nagmamakaawang Elsa. Ngunit ang nadatnan niya ay isang bahay na halos wala ng laman. Ang mga gamit ni Elsa ay wala na. Tanging isang sulat at 2 maleta ang nasa gitna ng sala. Elsa, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Andrew, bahagyang kinakabahan. Lumabas si Elsa mula sa kusina, bihis na bihis at may dalang mga dokumento. Andrew, tapos na ako. Ibinigay ko na kay Monica ang sustento niya. Pero higit pa doon, ang ibinigay ko sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Ibinigay ko na rin sa kanya ang lahat ng responsibilidad ko. Sabi ni Elsa nang may pinalidad. Andrew, naghahay na ako ng annulment. At bago ka magreklamo, pirmado na yan ang abogado ko. Lahat ng utang na nakapangalan sa akin, nabayaran ko na gamit ang natitira kong ipon. Pero ang mga utang na nakapangalan sa'yo, sila na ang maniningil sa'yo simula bukas. Namutla si Andrew. Elsa, wag naman ganito. Hindi ko kaya mawala ka. Alam mo namang ikaw ang nag-aayos ng lahat. Iyon na nga ang problema, Andrew. Masyado kitang ginawang komportable sa pagiging irresponsable. Akala mo yata ang pagiging legal wife ay pagiging katulong at bangko mo habang nagpapakasaya ka sa iba. Eksaktong pagkatapos sabihin niyo ni Elsa, bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Monica. Mugto ang mga mata at hingal na hingal. Hawak niya ang mga papel na ibinigay ni Elsa kanina. Andrew, totoo ba to? Totoo bang wala ka talagang pera? Na si Elsa ang bumubuhay sa atin? Tawag ni Monica. Napayuko si Andrew, hindi siya makatingin sa 2 babae. Ang kanyang pagkalalaki at kayabangan ay tila naglaho na parang bula. Andrew, sumagot ka! Galit na sabi ni Monica. Akala ko ba yayaman tayo? Akala ko ba ititira mo ako sa mansyon? Pero ang totoo, pati ang gatas ng magiging anak ko, galing sa pawis ng asawa mo. Lumingon si Elsa kay Monica. Monica, huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Iiwan ko ang mga kalahati ng perang nakuha ko sa pagbebenta ng mga kagamitan ko rito para sa panganganak mo. Pero pagkatapos nun, kayong 2 na ang magtutulungan. Magmula ngayon, kayo na ang magsasama sa hirap dahil ang ginhawa ay kinuha ko na kasama ng pag-alis ko. Elsa, sandali. Habol ni Andrew. Lumapit siya at tinangkang hawakan ang kamay ng asawa. Patawarin mo ako. Magsisimula tayo ulit. Iiwan ko na si Monica, pangako. Nanlambot ang mga tuhod ni Monica sa narinig. Napaupo siya sa sofa. Tila nawala ng lakas. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan ay handa siyang itapon sa isang iglap para lamang maisalba ang sarili nitong komportableng buhay. Tiningnan ni Elsa si Andrew nang may halong awa, ngunit wala ng pagmamahal. Yan ang pagkakaiba natin, Andrew. Kahit gaano mo ako sinaktan, sinigurado ko pa rin may pagkain ang anak mo. Pero ikaw, sa oras na madigado ka, handa mong itapon ang lahat. Hindi mo kailangang iwan si Monica dahil lang totoo.
Kayo ang nararapat sa isa't isa. Isang irresponsableng lalaki at isang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan. Kinuha ni Elsa ang kanyang maleta. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo susumbong sa pulis tungkol sa pangangalunya nyo. Sapat na sa akin ang makita kayong magkasama habang unti-unti nyo ang nararanasan ng hirap na ipinaranas nyo sa akin. Elsa, parang awa mo na. Bulong ni Andrew, nangihina ang boses. Tumigil si Elsa sa pinto at lumingon sa huling pagkakataon. Alam mo, Andrew, noong inutusan mo akong bigyan ng sustento ang kabit mo, akala mo ay tinatapakan mo ang pagkatao ko. Pero ang totoo, binigyan mo ako ng huling dahilan para tuluyan ng maputol ang kadenang nagtatali sa akin sa'yo. Salamat sa huling utos mo. Dahil doon, malaya na ako. Lumabas si Elsa ng bahay na nakataas ang noo. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang sariwang hangin ay tila isang yakap ng bagong simula. Sa loob ng bahay, naiwang nakatulala si Andrew at si Monica. Ang katahimikan ay muling bumabalot. Ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikang puno ng pagsisi at ng kawalan. Nanlambot ang kanilang mga puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sila ay naiwang magkasama sa isang buhay na wala ng direksyon. Habang ang babaeng minamaliit nila ay lumalakad na patungo sa kanyang tagumpay. Ang ganti ni Elsa ay hindi dahas o mura. Ito ay nagpapakita ng kanyang tunay na halaga sa pamamagitan ng pag-alis. Ipinadama niya sa kanila na ang pinakamalaking kawalan ay hindi ang pera, kundi ang isang taong nagmamahal at nagmamalasakit ng tapat. Isang bagay na huli na nang mapagtanto ni Andrew na hinding-hindi niya muling makukuha. Habang umaandar ang sasakyan na sinasakyan ni Elsa palayo, tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng hindi nakawawa, kundi isang babaeng malakas, buo at handang harapin ang bukas na siya na ang nagpapatakbo. Pagkaraan ng ilang buwan, nabalitaan ni Elsa na hindi nagtagal sina Andrew at Monica. Si Andrew ay nawalan ng trabaho dahil sa kapabayaan at ang kotse nito ay hinila na ng bangko. Si Monica naman ay bumalik sa probinsya kasama ang kanyang anak matapos mapagtanto na hindi siya kayang buhayin ng isang lalaking walang paninindigan. Si Elsa, ngayon ay may-ari na siya ng isang maliit ngunit matagumpay na isang catering services. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga bakas pa rin ng hirap, ay ginagamit na niya ngayon sa pagbuo ng sarili niyang pangarap. Minsan, ang pinakamasakit na ganti ay hindi ang pagganti ng masama, kundi ang pagiging masaya at matagumpay sa kabila ng lahat ng sakit na ipinaranas nila sa iyo. Nalambot sila, hindi dahil pinatawad sila, kundi dahil nakita nila kung gaano kalaki ang nawala sa kanila nang piliin nilang saktan ang isang taong walang ibang ginawa, kundi ang magmahal ng tapat. Sa huli, ang legal wife na inakalang kawawa ang siyang nagwagi, hindi lamang sa usapin ng batas, kundi sa usapin ng dangal at pagkatao. At sa bawat bagong umaga, dala ni Elsa ang aral na ang tunay na sustento ay hindi nanggagaling sa bulsa ng iba, kundi sa sariling determinasyon na bumangon at maging malaya. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.